Sa paanan ng kabundukan ng Quezon, may isang tahimik na barangay na tila nakalimutan ng panahon. Doon nakatira si Elena Ramos, 28 taong gulang, isang gurong pampubliko sa elementarya. Malapit na ang tag-ulan at ang hangin sa kanilang lugar ay may dalang halimuyak ng bagong anit kahalumigmigan ng kagubatan. Si Elena ay isang babaeng may mapungay na mata, kayumangging balat, at ngiting hindi kayang tabunan ng anumang hirap. Sa likod ng kanyang pagiging masayahin, dala-dala niya araw-araw ang bigat ng responsibilidad bilang panganay sa 3 magkakapatid. Hindi naging madali ang kanilang buhay mula nang pumanaw ang ama nila sa isang aksidente sa konstruksyon. 4 na taon na ang nakalilipas. Nay, nakausap ko na po yung kaibigan ni Ate Lilibeth. Legal daw yung agency. Pwede po akong sumubok ulit, ani Elena, habang pinapahira ng mainit na tuwalya ang ina niyang si Aling Norma na may sakit sa atay. Ayoko na anak, baka masaktan ka na naman. 3 beses ka nang niloko ng mga agency na yan, ubus na ang ipon natin. Mahinang sagot ni Aling Norma. Pero Nay, paano ko po kayo matutulungan kung dito lang ako? Ilang buwan na po kayong hindi nakakain ng maayos. Si Dodong, kailangan ng school supplies. Si Liza, may field trip na hindi natin mapondohan. Tumahimik si Aling Norma at ilang luha ang tumulo mula sa kanyang matang kay tagal nang iniwasan ang mga usapang OFW. Isang beses, pinangauan si Elena ng trabaho sa Dubai bilang kasambahay, ngunit matapos ang ilang buwang paghihintay at pagbabayad, nalaman nilang scam lang pala ang agency. Naulit pa ito ng 2 beses at bawat pagkabigo ay dagok sa kanilang pag-asa. Araw-araw, bik-bik ni Elena ang pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya. Sa eskwelahang may pader na nangangamoy alikabok at silid-aralang binubutas ng hangin, siya'y nagtuturo ng may buong puso. Wala mang sapat na tsalk o libro, ang kanyang boses ang nagsisilbing liwanag sa mga batang may katulad na kahirapan ng pinanggalingan niya. Ma'am Elena, totoo po ba na pupunta na kayo sa ibang bansa? Tanong ni Ana, isang estudyanteng 11 taong gulang na may bukol sa tuhod. Hindi ko pa alam, Ana, pero kung mapapalad, oo. Gusto ko rin kayong matulungan kahit wala na ako dito. Sagot ni Elena, pilit na ngumingiti. Paano po yun kung wala na kayo? Sino na po ang magtuturo sa amin ng tula? Tanong ng isa pa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ganoong inosenteng tanong. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na sapat ang pagtuturo upang buhayin ang kanyang ina at pag-aralin ang mga kapatid. Sa susunod na linggo, nakatakda siyang pumunta ng Maynila upang sumubok muli. Ngayon, sa tulong ng isang dating OFW na naging kaibigan niya sa simbahan, si Lilibeth. Si Lilibeth ang nagpakilala sa kanya sa Global Serve Agency, isang ahensyang may lisensya at rehistrado sa POEA. Ayaw ko nang umasa, Nay. Teo, kailangan ko ring lumaban. Hindi ako pwedeng matakot habang andito lang tayo sa hirap. Bago umalis, binigyan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Liza ng isang lumang rosaryo na kanilang minana pa kay Lola Eding. Ate, ito dala mo ha, para safe ka. Saka wag mong kakalimutang magdasal sa eroplano. Sabi ni Lola, mas mabilis marinig ni Lord pag nasa ulap. Nakangiting sabi ni Liza. Napahagulgol si Elena habang niyayakap ang mga kapatid. Ang gabing iyon ang huli nilang pagsasalo-salo sa ilalim ng bubong na halos matanggalan na ng yero. Kinabukasan, habang inaayos niya ang mga papeles at requirements sa agency sa Maynila, pinilit niyang huwag alalahanin ang pagkabigo noon. Tinuruan niya ang sarili na huwag tumingin sa likod, kundi sa mga taong umaasa sa kanya. Sa agency, doon niya unang nakita si Lilibeth na may dalang mga kapeng 3-in-1 at tinapay. Elena, tiwala lang. Hindi to katulad ng mga nauna. Ako mismo ang nakaalis sa agency na to. At babalik pa nga dapat ako kung di lang dahil sa anak ko. Kuwento ni Lilibeth habang inaabot ang folder ng final evaluation ni Elena. Sa dami ng aplikanting naroon, si Elena lang ang may dalang sariling resume na may sulat kamay na cover letter. Bagamat hindi required, napansin iyon ng interviewer. Miss Ramos, mukhang buo ang loob mo ah. Willing ka ba sa kahit anong country, kahit domestic helper sa Lebanon?
Saglit siyang tumigil. Hindi niya pinangarap na mamasukan, ngunit para sa ina at sa kinabukasan ng mga kapatid, tinanggap niya ang lahat. Kung ito po ang magiging daan para makatulong sa pamilya ko, tatanggapin ko po. Sa gabing iyon sa tinutuluyang dormitoryo sa Maynila, napag-isip-isip niyang sa kabila ng lahat, ang tunay na lakas ay hindi galing sa kung gaano mo kayang ipakita ang tapang, kundi sa kung ilang beses mong kayang bumangon kahit ilang beses ka nang binigo ng mundo. At bago siya matulog, inilabas niya ang litrato ng kanyang ina, si Liza at si Dodong, at ipinangako sa sarili. Sa susunod na balik ko sa bahay, hindi na ako lang ang may dalang pasalubong. Magdadala ako ng bagong buhay para sa ating lahat. Sa katahimikan ng gabi, habang patuloy na lumalaban si Elena, ang tadhana ay tahimik ding umiikot. Hinihintay ang tamang sandali upang subukin ang kanyang puso sa isang paraang hindi pa niya kailanman maisasaisip. Umuulan ng umagang iyon sa Maynila. Tumutulo sa bubong ng dormitoryo ang ulan, ngunit hindi iyon sapat para mapigilan si Elena sa pag-ayos ng kanyang maliit na backpack. Isang pares ng maong, ilang blouse, isang lumang jacket at ang rosaryo ni Lola Eding ang laman nito. Isinilid din niya ang kopya ng kontrata na sa wakas ay hawak na niya matapos ang mahigit 6 na buwang paghihintay at pagkumpleto ng medical, seminar at visa processing. Mula Lebanon ang employer. Isang mag-asawang walang anak ang kukuha sa anya bilang kasambahay. Maayos ang kontrata, may day off kada linggo at tamang sahod. Hindi ito perpekto, ngunit higit pa ito sa maibibigay ng pagiging guru sa baryo. Sa loob ng terminal, habang nakaupo sa waiting area, panay ang titig niya sa cellphone na medyo bitak na ang screen. Paulit-ulit niyang binabasa ang huling mensahe ng ina. Anak, alagaan mo sarili mo ha. Basta tandaan mo, hindi mo kailangang magpakamartir para lang mapatunayan mong mahal mo kami. Basta ligtas ka, masaya na kami. Maya-maya may tumawag sa speaker. All passengers for flight 6E341, bound for Beirut, please proceed to gate 8. Napahawak si Elena sa rosaryo. Tumayo siya, pero may isang bahagi ng puso niya na parang binubunot. Lumingon siya sa paligid. Lahat ng pasahero'y abala sa kanya-kanilang bitbit. Habang naglalakad siya, papuntang gate 8, may matandang babae sa wheelchair na bigla niyang nakasalubong. Iha, excuse me, pwedeng magpatulong? Si Elena ay agad lumuhod sa tabi ng babae. Nasa tantiyan niya'y mga nasa late 70s na. Maputla ito. Nanginginig ang mga kamay at tila hindi komportable. May alalay ito, ngunit mukhang bagong salta lang at mukhang hindi alam ang gagawin. Ano pong kailangan niyo, Lola? Parang nahihilo ako. Hindi ko po maintindihan. Ang dibdib ko. Mabilis ang naging kilos ni Elena. Tinawag niya ang isang staff sa airport at sinamahan ang matanda papunta sa medical clinic. Iniwan niya ang kanyang boarding pass at bag sa isang tabi. Wala siyang iniisip kundi ang kalagayan ng matanda. Okay lang po kayo, Lola? May iniinom po ba kayong maintenance? May iniinom akong gamot sa puso, pero naiwan ko yata sa bag ng anak ko. Hindi ko alam. Bulong ng matanda habang pinapahinga ito sa isang recliner sa clinic. Pagkarating ng nurse, mabilis na binigyan ito ng oxygen at sinuri ang vital signs. Si Elena naman ay nanatili sa tabi nito, hawak ang kamay ng matanda. Lumipas ang 20 minuto bago dumating ang anak ng matanda. Isang lalaking nasa late 40s, formal ang suot, may bitbit na tablet at cellphone. Ma, bakit po ba yun nandito? Hinahanap po kayo sa lounge. Sinabi ko nang hintayin niyo ako roon. Ay, Edward, humina kasi pakiramdam ko. Tumingin ang lalaki kay Elena at bahagyang yumuko. Salamat sa pag-aasikaso kay Mama. Napatingin si Elena sa relo. 5 minuto na lang at magsasara na ang gate. Agad siyang nagpaalam. Pasensya na po, kailangan ko na pong umalis. May flight po ako. Ngunit pagtakbo niya pabalik sa gate, nakita na lamang niyang isinasara na ang pintuan. Nakalipad na ang eroplano. Naiwan siyang nakatingin sa screen ng departure board habang sinasarado ang gate ng flight 6E341. Ang damdaming pumasok sa dibdib niya ay tila bangin. Isang pagkabigla, isang kirot at isang kabiguan na hindi niya inaasahan. Upo siya sa bench, tahimik. Hawak pa rin niya ang boarding pass na hindi na magagamit kailanman. Lumapit ang lalaking kanina.
Si Edward, dalaan isang mainit na tsokolate. Miss, ito, mainit-init pa. Alam kong hindi sapat yan para palitan ang eroplano na hindi mo nasakyan. Pero gusto ko lang magpasalamat. Maraming salamat sa kabutihan mo sa nanay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari kung wala ka. Bahagya siyang ngumiti. Ayos lang po, buhay ng tao yun. Eroplano, pwede namang habulin. Siguro. Anong pangalan mo? Elena Ramos po. Taga Quezon. Tumango si Edward. Tila may kung anong pinipigil na ngiti. Noted. Sa gabing iyon, bumalik si Elena sa dorm. Dala ang isang maleta ng bigong pangarap. Tinawagan niya ang ina at sa kabilang linya ay katahimikan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nangyari. Nay, hindi ako nakaalis. Ha? Bakit anak? Anong nangyari? May matandang babae po sa airport. Inatake po. Hindi ko po kayang iwan. Sinamahan ko sa klinik. Pagbalik ko po, nakaalis na yung flight. Tahimik si Aling Norma sa kabilang linya. Matagal. Anak, pasensya na po, Nay. Huwag mo akong hihingan ng pasensya dahil pinili mong gumawa ng tama. Umiyak si Elena sa linya. Buong gabing iyon ay hindi siya nakatulog. Habang iniisip ang pamilyang naghihintay ng tulong, sabay ang bigat ng pagkabigo. Ngunit sa puso niya, may maliit na tinig na nagsasabi, hindi lahat ng kabutihan ay nasa sayang. Minsan, sa pagkaligaw mo sa daan, dun ka pala tinutuwid ng tadhana. Ang hindi niya alam, sa araw ding iyon, isang pulong sa executive board ng Celestial Air ang nagsimula sa isang usap-usapang kakaiba. Tungkol sa isang babaeng hindi umalis ng bansa para lang iligtas ang isang hindi niya kilalang matanda. At ang matandang iyon, hindi lang basta pasahero, kundi ang inangang may-ari ng airline. Makalipas ang 2 araw mula nang hindi makasakay si Elena sa eroplano, nanatili siyang tahimik sa maliit na dormitoryo sa Maynila. Wala siyang lakas na muling bumalik sa agency upang alamin kung may rebooking. Alam niyang sa uri ng kontratang nakuha niya, ang malate sa flight ay para na ring kusang isuko ang oportunidad. Hindi siya tinawagan ng agency. Hindi rin siya humingi ng paliwanag. Naisip niya, baka iyon na rin ang hatol ng langit sa kanya, na hindi siya para sa abroad. Ngunit sa mga panahong tila humihinto ang pag-asa, dumadating ang hindi inaasahan. Isang hapon, habang sinusubutang muling ayusin ang mga papeles sa kanyang envelope, may kumatok sa pintuan ng dorm. Miss Elena Ramos? Tanong ng matandang janitor na nakauniforme. Opo, eto po, may iniwan pong sulat at sobre para sa inyo. Sabi nung matandang babae kahapon, importante raw ito. Naguluhan si Elena. Matandang babae? Yung sinamahan niyo po sa clinic sa airport. Tinuro po kasi ng nurse dito kung saan kayo naka-check-in. Nagpasalamat siya at dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob nito'y may liham na isinulat sa malinis na stationery. Mahal kong Elena, hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan sa kabutihang loob mo. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring hindi ako makauwi sa aking pamilya. Walang sinumang ibang lumapit. Walang sinumang nagpakita ng malasakit. Hindi mo alam ako si Gloria Silvestre at ang anak kong si Eduardo, ang siyang namamahala ngayon ng aming pamilya at kumpanya, Celestial Air. Sana'y magkita tayong muli. Sa likod ng sulat na ito ay nakalakip ang calling card ni Eduardo. Alam kong simple kang babae, ngunit may puso kang kayaman-yaman. Aling Glo, kasama ng liham ang isang calling card. Eduardo V. Silvestre, Executive Director, Celestial Air Foundation. Inagmasdan ni Elena ang pangalan sa card. Kilala niya ang Celestial Air bilang isa sa pinakamalalaking airline sa Pilipinas. Madalas may flight papuntang Middle East. Ngunit hindi siya kailanmang nakaisip na ang matandang inatake sa puso na sinamahan niya sa klinik ay ina ng may-ari nito. Isang linggo pa ang lumipas bago niya nagawang i-dial ang numero sa card. Kinailangan pa niyang ipunin ang loob at piliting maniwala na ang liham ay hindi biro. Hello? Sagot ng kalmadong boses sa kabilang linya. Magandang araw po. Si Elena Ramos po ito. Miss Ramos? Tumunog ang tinig ng tuwa at pagkilala. Matagal ko na kayo inaabangan. Nabanggit kayo ni Mama. Nag-iwan siya ng liham sa akin, pati video ng CCTV ng insidente. May chance po ba kayong makaluwas dito sa Makati? Nagkita sila sa isang private office sa tuktok na palapag ng isang building na tila hindi pa niya napangarap na mapuntahan. Pagbukas pa lamang ng elevator, bumungad ang isang floor-to-ceiling glass wall na tanaw ang buong lungsod.
Elena, bati ni Eduardo, isang matangkad na lalaking bihis na bihis, may suot na maniis na salamin sa mata. Hindi siya mukhang malapit sa mga salitang mayabang o elitista. Sa halip, kalmado ito at mahinahon. Tila sanay makipag-usap sa mga taong may mabigat na dinadala. Pasensya na po kung napaabala ko kayo, sabi ni Elena habang iniabot ang kamay. Baliktad, ako dapat ang humihingi ng pasensya. Dapat ako ang tumulong sa nanay ko noong araw na yon, pero ikaw ang nandoon. Hindi mo siya kilala pero hindi mo siya iniwan. Paano mo nagawa yon? Hindi agad siya nakasagot. Hindi ko po alam. Siguro dahil ganon din po ang gagawin ko kung nanay ko yon. Ayokong balang araw wala ring tumulong sa kanya. Tumango si Eduardo. At dahil dyan, gusto ka naming pasalamatan. Pero higit pa roon, gusto ka naming anyayahan. Anya ano po? Sa aming foundation, isa itong non-profit na tumutulong sa mga pamilya ng OFWs. Education, livelihood, repatriation. Gusto kitang maging bahagi nito. May posisyon para sa iyo kung gusto mo. Admin staff. Communications, kahit saan ka komportable. Natigilan si Elena. Hindi niya akalaing may ibang pinto pa palang magbubukas matapos siyang mawalan ng flight. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Hindi po ako graduate ng anumang high-ranking university. Guro lang po ako sa baryo. Hindi ka lang guro, Elena. Isa kang halimbawa. At kung may foundation na gaya ng sa amin, gusto naming mga taong may puso, hindi lang diploma. Lumipas ang isang linggo at sinimulan ni Elena ang trabaho bilang part-time administrative assistant sa opisina ng Celestial Air Foundation. Hindi man kaagad full-time. Sapat ang sahod para mapagpadala sa pamilya. Lalo siyang gumanga sa operasyon ng foundation, kung paanong bawat hakbang ay para sa mga tinatawag nilang mga bayani ng tahanan. Doon niya nalaman na sa likod ng engrandeng pangalan ng Celestial Air ay isang pamilya ring minsang sinubok ng sakuna. Nawalan ng ama sa isang crash, nabangkarote ang negosyo, ngunit bumangon muli sa pagkakaisa at malasakit. Sa unang linggo pa lamang ng kanyang pagpasok, inanyayahan siyang lumahok sa isang outreach activity para sa mga anak ng OFWs na naiwan sa probinsya. Niyakap siya ng isang batang babae roon habang nagbibigay siya ng notebooks. Ate, ikaw po ba yung nasa video na tumulong kay Lola sa airport? Nagulat si Elena. Paano mo nalaman yun? Pinatanoon po namin sa school. Sabi po ng teacher namin, yan daw ang tunay na bayani. Hindi artista, hindi politiko, kundi yung tumutulong kahit walang kapalit. Hindi niya napigilan ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, naisip niya na baka nga ang pagiging OFW ay hindi lang natutupad sa pag-alis ng bansa. Minsan, ang pagiging bayani ay nag-uumpisa sa simpleng desisyong piliin ang tama. Kahit masakit, kahit walang kasiguruhan. At sa pagpili niyang hindi sumakay sa eroplanong iyon, marahil, doon talaga siya pinili ng tadhana upang ilipad pataas, sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Hindi naging madali para kay Elena ang iwan ang trabaho sa foundation kahit papansamantala lamang. Mahigit isang buwan pa lang siya roon, ngunit ramdam niya na parang isa na siyang bahagi ng malaking misyon. Ngunit sa kabila ng bagong daigdig na kanyang tinatapakan, mas mahalaga pa rin para sa kanya ang makapiling ang pamilya, lalo't hindi malinaw kung saan tutungo ang lahat ng ito. Hindi rin niya alam kung may babalikan pa siyang trabaho sa foundation. Ang alok ni Eduardo ay hindi nakasulat. Walang kontrata, walang permanenteng titulo. Parang gantimpala lamang sa isang aksyon na hindi niya rin naman inaasahan. Kaya't habang bumababa siya ng bus sa terminal ng kanilang bayan, dala niya ang kaba at kawalang katiyakan na baka muli na namang masayan ang isang magandang pagkakataon. Habang naglalakad siya pa uwi, dala-dala ang kanyang backpack at isang brown envelope ng mga dokumento, may napansin siyang tricycle driver na bumusina. Elena, ikaw nga ba yan? Si Mang Ruben. Ang suki nilang driver na madalas namamasada ng hating gabi ang bumaba sa tricycle. Opo, Mang Ruben. Kakauwi ko lang po. Naku, Hija, buti dumating ka agad. May naghahanap sa'yo dito, matandang babae, kahapon lang dumating. Tinatanong kung saan bahay ninyo. Kilala kita, kaya tinuro ko. Pero hindi ko na siya nakita ulit matapos noon.
Matandang babae? Oo, magara ang pananamit, hindi taga rito. May dalang sobre at parang may iniwan yata sa inyo. Hindi na sumagot si Elena. Nagmadali siyang umuwi. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ni Liza. Ate, akala naming bukas ka pa uuwi. May iniwan po dito kahapon. Abaing may puting buhok, tapos may iniabot na sulat kay nanay. Sa loob ng bahay, nakita niya agad si Aling Norma na nakaupo sa lumang silyang kahoy. May hawak itong sobre na kulay ginto, may emboss na selyo sa likod. Anak, uto yata yung sinasabi mo. Iniwan lang sa akin, tapos biglang umalis na rin agad. Kinuha ni Elena ang sobre. Binuksan niya ito at muling nabungaran ang pamilyar na panulat. Sa loob ng liham, Mahal kong Elena, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay tinanggap mo ang panandaliang pahinga. Naus kong malaman mo na hindi na sayang ang ginawa mo sa akin. Ang mga taong tulad mo hindi sikat, hindi makapangyarihan, pero may puso. Sila ang tunay na haligi ng mundong ito. Hindi kita kilala bago ang araw na iyon, ngunit nakita kita bilang apo, bilang anak, bilang taong ipinagdarasal kong dumami pa sa mundo. Sa maliit na pagbabalik na ito, sana'y tanggapin mo ang kaunting tasasalamat mula sa akin. Hindi ito suhol, ito lang itong simpleng pagtanaw ng utang na loob. Naway makatulong ito sa pamilya mo sa kahit maliit na paraan. Gloria Silvestre, kasama ng liham ay isang tseke, 75,000 pesos, nakapangalan kay Elena. Napaupo siya sa gilid ng bangkito, hindi siya makapaniwala. Nay, sabay abot ng tseke sa ina. Ito po, galing kay Aling Glo, yung matandang tinulungan ko sa airport. Napapikit si Aling Norma. Anak, hindi ka pinagkakait ng Diyos. Minsan, hindi lang niya binibigay agad. Pero tingnan mo, di ba't parang mas magandang biyaya ang bumalik sa'yo? Bumuntong hininga si Elena. Totoo nga, isang pagkakataong hindi niya inaasahan. Hindi niya hiningi, ngunit ibinigay sa kanya dahil sa simpleng desisyong sumunod sa konsensya. Kinabukasan, nagtungo siya sa eskwelahan kung saan dati siyang nagtuturo. Napuno ng sigawan at yakapan ang faculty room. Elena, tawag ng kanyang dating co-teacher na si Ma'am Beth. Akala namin tuloy-tuloy ka na sa abroad. Muntik na po ma'am, pero nagbago ang lahat. Nag-volunteer siyang pansamantalang magturo habang wala pa siyang malinaw na direksyon. Tuwang-tuwa ang mga bata nang muling nakita siya. Si Ana, ang batang may bukol sa tuhod, ay tumakbo at yumakap agad sa kanya. Ate Elena, galing ka na po sa ibang bansa? Hindi pa Ana, pero may mas magandang nangyari. Mas maganda pa po sa ibang bansa? Napangiti siya. Oo, mas totoo. Pagkaraan ng ilang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran nila, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello? Elena, si Eduardo ito. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Magandang araw po, sir. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. Kumusta ang nanay mo? Ang pamilya mo? Maayos naman po sila. Nagulat nga po kami sa regalong iniwan ni Aling Glo. Napakabuti po niya. Hindi lang siya ang may magandang intensyon. Gusto ko sanang imbitahan ka muli dito sa opisina. Kung okay lang sa'yo. May proposal sana kaming ibibigay. Proposal po? Bale. Iyong naging kabutihan mo ay hindi lang po sa personal na buhay ko naging epekto. Napagdesisyonan naming isama ka sa shortlist ng mga scholar or possible project consultants para sa bagong programa namin. Pero gusto naming tanungin ka kung saan ka ba talaga mas masaya, dito ba o dyan? Natahimik si Elena, na yung unti-unti nang bumabalik ang normalidad ng kanyang buhay sa probinsya, kailangan niyang piliin muli. Pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Kahit saan man siya dalhin ng tadhana, ang puso niyang handang tumulong ay hindi na babalik sa dati. At kahit tahimik ang kanyang pagdabalik, alam niyang nagsisimula na ang panibagong kabanata na mas matibay, mas makahulugan, at mas totoo kaysa sa kahit anong biyaheng pangarap niya noon. Isang umaga, habang nagwawali si Elena sa bakuran, may humintong kulay itim na SUV sa harapan ng kanilang bahay. Lumabas mula rito ang isang lalaki na may dalang maleta at suot ang corporate ID ng Celestial Air. Tila sanay sa pagharap sa mga tao, ngunit may halong pag-aalangan sa kilos niya habang papalapit sa gate. Magandang umaga po. Ako po si Jonas, staff po ng office ni Sir Eduardo Silvestre. Nandito po ba si Miss Elena Ramos? Tanong niya sa abalang si Elena. Nagulat si Elena, napahawak sa kanyang puso.
Sabay tango. Ako po iyon. May problema po ba? Ay, wala po. Pero may dala po akong sulat mula sa opisina. Personal pong imbitasyon ni Sir Eduardo. Gusto raw po kayong makasama sa lunch meeting niya sa Makati. Kung pwede, raw po kayong dumalo. Sagot po lahat ng gastos. Nanlaki ang mata ni Elena. Isang simpleng guro mula sa probinsya, iniimbitahan sa tanghalian ng mismong CEO. Hindi niya alam kung paano tumugon. Nakita ito ni Jonas. Wala pong pressure. Kung hindi po kayo komportable, maaari rin po naming i-arrange na dito sa lugar ninyo kayong makausap. Bumuntong hininga si Elena. Hindi po. Pwede naman po akong lumuwas. Bigyan niyo lang po ako ng 2 araw. Kailangan ko lang po sanang ipagpaalam sa nanay ko. 2 araw ang lumipas. Sa suot niyang maayos na blouse, nabigay ni Ma'am Beth at lumang slacks na pinalansya ni Liza. Bumaba si Elena sa lobby ng isang prestigyosong hotel sa Makati. Hindi niya lubos maisip na makakapunta siya sa ganoong lugar, lalo't hindi bilang kasamang kasambahay, kundi bilang panauhin. Pagpasok niya sa meeting room, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Elena, bati ni Eduardo, suot ang puting polo at simple lang ang ayos. Pasensya ka na kung biglaan. Matagal ko nang gustong makipagkita ulit. Pero gusto ko munang marinig mula sa'yo. Kumusta ka na? Masasabi kong mas maayos kaysa sa dati. Pero hanggang ngayon po, iniisip ko pa rin kung ano ang susunod kong hakbang. Sagot ni Elena habang naupo sa tapat nito. Alam mo, Elena? May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Alam mo bang pinapanood ko ang CCTV footage ng araw na nilapitan mo si Mama sa airport ng paulit-ulit? Napatingin si Elena. Bakit po? Dahil gusto kong alalahanin kung paano may isang taong hindi namin kilala, pinili ang tama nang hindi humihingi ng kahit anong kapalit. Sa mundo ng negosyo, bihira ang ganun. Tahimik si Elena. Narinig na niya ang ganitong papuri noon. Ngunit tuwing naririnig niya ito mula kay Eduardo, tila may ibang bigat at halaga. May bagong proyekto ang foundation. Gusto naming palawakin ang programa para sa mga anak ng OFWs, lalo na sa mga rural areas. Nais namin ang taong may karanasan sa probinsya, yung nakakaintindi ng pinagdadaanan ng mga kabataan roon. Pasensya na po, pero hindi po ako eksperto, guro lang po ako. Wala po akong background sa development, work o policy, sagot ni Elena, bahagyang kabado. Pero ikaw ang may puso. At ang puso ang pinakaimportante sa ganitong trabaho. May offer ako sa'yo. Pumunta ka sa opisina sa susunod na linggo. Pwede ka naming i-onboard bilang communications officer ng foundation. Ikaw ang magiging boses ng mga ina, ng mga anak, ng mga tulad mong minsang nangarap makaalis ng bansa. Biglang lumabo ang paningin ni Elena. Hindi niya inaasahan na ang hindi niya pagsakay sa eroplano ay magiging daan para sa mas malawak na layunin. Hindi niya kailanman naisip na ang simpleng pagkilos ng kabutihan ay aabot sa ganitong antas ng tiwala. Hindi ko po alam kung handa ako, pero gusto ko pong subukan. Sa sumunod na linggo, formal na siyang pumasok sa Celestial Air Foundation bilang communications officer. Sa unang araw niya, sinalubong siya ng buong team. May mga staff mula sa iba't ibang probinsya. Bawat isa ay may sariling kwento. Ang desk niya ay nasa tabi ng bintanang tanaw ang EDSA. Sa ibabaw nito, may welcome note. Mula sa guro ng baryo patungong tinig ng bayan. Ang trabaho niya ay simple, ngunit may lalim. Gawin ang mga kwento ng OFW families na naririnig niya sa field bilang mga artikulo, videos at newsletters para sa donors at stakeholders ng foundation. Sa isang meeting, may isang team member na tinanong siya, Elena, paano mo nalaman na ito ang gusto mong gawin? Hindi ko po alam agad. Pero ang totoo, hindi naman natin laging kailangang sigurado. Minsan, ginagawa mo lang ang tama, tapos doon ka pala dinala ng mundo para maging ikaw talaga. Lumipas ang 1 buwan, at hindi lamang ang kanyang posisyon ang lumalim, pati ang ugnayan niya kay Eduardo. Hindi ito lantaran, hindi ito madalas. Ngunit may mga sandaling lampas sa propesyon ang kanilang usapan. Isang gabi, matapos ang isang event para sa mga seafarer families, nadlakad sila sa parking lot. Elena, sambit ni Eduardo habang hawak ang kanyang coat. Alam mo bang ilang taon na akong naghahanap ng inspirasyon sa mundong puno ng transaksyon? Pero nung araw na yun sa airport,
may isang babaeng pinili ang hindi madali. At mula noon, hindi ko na siya nakalimutan. Tahimik si Elena. Hindi niya alam kung paano tutugon. Pero sa halip na pag-usapan pa ito, ngumiti lang siya. Eduardo, ang tunay na inspirasyon, hindi hinahanap. Nakikita lang natin sa ginagawa ng iba. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng parking lot, hindi man sila nag-usap ng matagal, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang taong parehong binago ng isang pangyayaring hindi nila inaasahan. At mula sa lihim na imbitasyon, isang mas malawak na daan ang unti-unting nabubuksan para kay Elena. Isang daan na hindi lang patungo sa kabuhayan, kundi sa kabutihang mas malaki pa sa kanya. Makalipas ang 2 buwan, mula nang tanggapin ni Elena ang posisyon bilang Communications Officer sa Celestial Air Foundation, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanyang araw-araw. Mula sa pagbangon ng madaling araw sa baryo upang magturo, ngayon ay lumilipad ang kanyang umaga sa ingay ng lungsod, sa pagitan ng meeting schedules, pag-edit ng newsletters, at pakikipag-ugnayan sa mga partner organization. Ang bagong mundo ay hindi kasing tahimik na mga aklatan sa probinsya. Ito ay puno ng mga mahahabang email threads, digital reports, at social media strategies. Subalit sa kabila ng pagiging bago ng lahat, hindi nawala ng lugar si Elena. Sa halip, tila para bang likas sa kanya ang pakikipagkapwa-tao. Maging ito man ay isang OFW mother na iniwan ang anak, isang marino na nakabalik mula sa pirata, o isang bata na nangangarap maging guro ring balang araw. Sa kanyang unang linggo sa trabaho, inasikaso ni Elena ang dokumentasyon ng isang scholarship handover sa Taguig. Dito niya unang naranasan ang pressure ng corporate base. Elena, make sure yung photos natin properly labeled ha. Tapos yung article, dapat ready in 2 days. May donor tayong kailangang i-update agad. Bilin ng kanilang senior officer na si Miss Katrina. Opo, noted po. Sagot ni Elena, habang kinokolekta ang mga pangalan ng beneficiaries at hinihintay ang photographer. Sa gitna ng pagod, kinakausap pa rin niya ang bawat magulang. Nay, kumusta po kayo sa Nueva Ecija? Ilang taon na po sa abroad si Kuya. Ate, ano pong gustong kurso ng anak niyo? Bawat sagot ay isinusulat niya sa maliit na notebook. Kahit maraming trabaho, hindi niya magawang alisin ang sarili sa pagiging guro. Lagi niyang gustong kilalanin ang bawat tao sa likod ng dokumento. Isang gabi matapos ang event, nag-text si Eduardo. Great job today. Mama watched your feature on the scholarship program. She said that girl tells stories with her heart. Napangiti si Elena habang nakaupo sa dorm. Pagod na pagod siya, pero sa puntong iyon, para bang nabigyang halaga ang bawat segundong ginugol niya sa pakikipag-usap sa mga tao. Hindi naging madali ang pagsasabay niya ng trabaho sa pag-alala sa pamilya. Bagamat nakakapagpadala na siya ng pera, pakiramdam niya'y kulang pa rin ang presensya niya para kay Liza at Dodong. Minsan ay sinusubukan niyang tumawag sa hapon, pero madalas ay hindi ito nasasagot. Isang gabi, habang nasa Zoom meeting siya para sa foundation planning, biglang tumawag si Liza. Ate, may lagnat po si nanay. Hindi po bumababa kahit may gamot. Ayaw po naming sabihin agad kasi alam naming busy ka. Biglang naputol ang atensyon ni Elena. Nagsalita ang team leader sa kabilang linya ng Zoom. Elena, are you still there? Nag-excuse siya agad at ibinaba ang tawag. Agad niyang tinawagan ang barangay health worker sa kanila at nagpa-arrange ng home visit. Muli siyang nakaramdam ng guilt na kahit gaano kaganda ang trabaho niya, parang may parte sa kanya na nawawala kapag may problema sa bahay at wala siya roon para tumugon agad. Habang lumilipas ang mga linggo, nasanay na siya sa corporate dynamics, pati na sa masalimuot na larangan ng opisina. Nakilala niya ang mga staff mula sa iba't ibang departamento, kasama na rito si Patricia, isang masungit at masyadong detalyado sa trabaho, at si Rob, ang creative director na laging late pero mahusay gumawa ng visual campaign. Ngunit higit sa lahat, naging malapit siya kay Eduardo. Hindi ito madalas nasa opisina, ngunit kapag dumarating, laging binibisita ang floor ng foundation. Ay mga pagkakataong nagyayaya ito ng lunch kasama siya na para bang hindi siya empleyado kundi isang matagal ng kaibigan. Eduardo, tanong niya minsang nasa kafeterya sila.
Bakit mo ginagawa to? Bakit hindi ka na lang nag-business sa airline mismo? Mas malaking kita yon, di ba? Ginawa ko na yon, pero wala akong kapayapaan. Ang mga numero hindi nagbibigay ng saysay sa buhay ko. Pero yung araw na nakita kita sa CCTV, naisip ko, may mga tao pa palang handang pumulong kahit walang balik. Gusto kong palibutan ang sarili ko ng mga ganoong tao. Kaya bumuo ako ng foundation. Napatingin si Elena sa kanya. Sa tagal ng kanilang pagkakausap, ngayon lang niya naramdaman ang lalim ng pagkatao ng lalaki sa harap niya. Hindi pala ito simpleng CEO. Isa rin itong anak na minsan nangamba para sa ina. Isang lalaking tinamaan ng malasakit ng isang estranghera. Bilang bahagi ng communications, si Elena ay nagsulat ng isang artikulo na may pamagat na Tinig ng Ina, Tinig ng Bayan. Inilathala ito sa newsletter ng foundation at agad itong nag-viral. Maraming netizen ang nakarelate sa mga kwentong inilahad niya. Mga OFW na iniwang buntis ang asawa, mga anak na lumaki ng walang yakap ng magulang. Ang ganda nito, Elena, sambit ni Miss Katrina. Alam mo, bihira na ang writer na hindi lang nagsusulat kundi nakikinig. Mula sa kanyang kwarto sa dormitoryo, habang sinusulat ang susunod niyang artikulo, naisip niya kung paano ang mundo ay tuloy-tuloy na gumagalaw. Isang buwan lang ang nakaraan, nasa eskwelahan siya sa probinsya, nagsusulat ng lesson plan. Ngayon, siya'y gumagawa ng mga kwento ng totoong buhay. Kwentong minsang nasaktan, minsang nangarap, at minsang bumangon. Hindi niya pinangarap na mapunta sa posisyong ito. Hindi niya binalak, pero pinili niya ang kabutihan at ang kabutihang iyon ay bumalik sa kanya. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang panibagong layunin sa buhay. At habang tinatanaw niya ang lungsod mula sa bintana ng kanilang opisina sa ika-11 palapag, alam niyang nagsisimula na siyang maging bahagi ng pagbabagong hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa napakaraming buhay sa paligid niya. Sa bawat tagumpay ni Elena sa foundation, kasabay rin ang hindi inaasahang mga pagsubok. Unti-unti na siyang kinikilala sa loob ng organisasyon, hindi lamang dahil sa husay sa pagsusulat, kundi sa paglapit niya sa mga taong tinutulungan ng kanilang mga proyekto. Ang dating simpleng babae mula sa baryo, ngayon ay naging simbolo ng malasakit sa mga newsletter, outreach events at donor briefings ng Celestial Air Foundation. Ngunit hindi lahat ng mata ay humahanga. Sa loob ng opisina, isang pares ng mata ang unti-unting nagbabaga sa selos. Si Maricel, isang empleyado ng foundation na mahigit 7 taon nang naninilbihan bilang project coordinator. Sa mga unang linggo pa lamang ng pagpasok ni Elena, ramdam na ni Maricel ang pangamba. Pumapasok sa isipan niya ang mga tanong. Bakit bigla na lang may bagong empleyado na may direct access kay Eduardo? Bakit parang biglang nabura ang lahat ng taon ng kanyang serbisyo sa iilang linggong presensya ni Elena? Isang hapon sa hallway ng opisina, sumalubong si Maricel kay Elena. May dala itong makapal na folder. Elena, sabi ni Maricel, tila walang emosyon sa muka. May ipinapasubmit sa'yo si Ma'am Katrina na report sa donors. Ako na lang ang nagsalba. Nakalimutan mong ipasa yung updated version. Nagulat si Elena. Ha? Pero ipinasa ko po yun last night. Nakasend sa email. Wala akong nakita. Siguro hindi mo na-click ang send. Next time, doblihin mo ang pag-check ha. Nakakahiya sa donors kapag late. Pasensya na po. Sige, i-check ko mamaya. Sagot ni Elena. Bagamat may bahid ng alinlangan. Tiningnan niya ang kanyang sent folder. Pagbalik sa desk, nandoon ang email, may timestamp at attachments. Hindi na niya ito inungkat. Ngunit simula noon, napansin niyang tila mas magalas ang pagkakamaling hindi niya naman ginagawa. May nasasabing maling pangalan sa report na hindi naman niya na-type. May spreadsheet na mali ang pagkakasunod ng column, gayong siya mismo ang nag-aayos nito ng maayos. Minsan ay may email siyang pinadala sa donor na ang subject ay mali. Kahit sigurado siyang double-check dito, hanggang isang araw, pinatawag siya ng HR department. Elena, may ilang incident reports kaming natanggap tungkol sa mga project documents. Gusto lang naming linawin kung sino ang may final access sa mga files. Tahimik si Elena, hindi niya alam kung paano sasagutin. Ako po, pero may Einstein po na hihingi ng copy sina Maricel para sa review. Hindi ko po alam kung
Tumigil siya. Hindi niya kayang magsuspetsa. Hindi siya sanay sa opisina na may politika. Ang alam niya lang, ginagawa niya ang trabaho niya ng tapat. Matapos ang investigasyon, lumabas ang findings. May unauthorized editing ng mga files mula sa isang shared folder. Ipinatawag si Maricel, ngunit sa halip na umamin, ibinaling nito ang sisi. Bakit ang ulang ang iniimbestigahan? Siya naman ang bagong salta rito. Baka kaya niyang gawan ng paraan yan para magmuka akong may kasalanan. Maricel, may audit logs po tayo. Nakita naming under sa pangalan mo ang mga edits. Pwede po kayong magbigay ng paliwanag. Seryosong sagot ng HR. Sa kabila ng pangyayari, hindi nagpakita ng galit si Elena. Sa halip, isang gabi matapos ang insidenteng iyon, nilapitan niya si Maricel habang pauwi na ang mga tao sa opisina. Maricel, malumanay niyang sabi, ayaw kong isipin na may masama kang intensyon. Pero kung meron mang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, sana ayusin na natin. Napatingin si Maricel sa kanya, bahagyang naiyak. Alam mo ba kung gaano kahirap maramdaman na ilang taon ka nang nandito, tapos may bagong dating lang na halos ilagay sa pedestal? Ikaw na lahat. Ikaw nga ang bida. Hindi ko po hinihingi yon, ni hindi ko nga alam kung bakit ako kinuha ni Eduardo. Pero gusto ko lang pong makatulong. Pareho tayong may dahilan kung bakit tayo nandito. Tumango si Maricel, pilit na tinatago ang luha. Mahirap kasing tanggapin na minsan, kahit anong tagal mo sa isang lugar, may darating pa ring mas magiging kahanga-hanga kaysa sayo. Hindi ako higit sa inyo, Maricel. Nagkataon lang siguro na iba ang paraan ko ng pagtulong. Pero hindi ibig sabihin mas magaling ako. Mula noon, unti-unting lumamig ang tensyon. Ngunit dahil sa insidente, minabuti ng HR na i-assign si Elena sa mas malayong branch, sa Davao, bilang bagong head ng Regional Partnerships. Isang promosyon ito sa papel, ngunit malinaw rin na ito'y paraan upang ilayo siya sa gulo. Nang ipaalam sa kanya ang assignment, tinawagan niya agad si Eduardo. Eduardo, kailangan ko raw lumipat sa Davao. Sabi nila promosyon, pero alam ko, ako ang nagrekomenda. Natahimik si Elena. Hindi bilang parusa. Elena, nakita namin kung paano ka magtrabaho, pero hindi ka na po pwedeng manatili sa isang lugar na puro hadlang. Gusto kong makita mo kung paano mo kayang palakihin ang impact mo. Davao is the start. Pero hindi po ba ako pinagtatabuyan? Hindi, pinapalawak ka lang ng mundo. Habang nag-iimpake si Elena ng kanyang mga gamit, hindi niya maiwasang mapatingin sa lumang rosaryo na bitbit pa rin niya. Ginala siya ng mga hakbang niya sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap, pero buong puso niyang tinanggap. Sa bawat inggit, sa bawat paninira, natuto siyang mas tumindig. Hindi para ipaglaban ang sarili, kundi para ipaglaban ang paniniwala niya sa kabutihan. At ngayon, dala ang bagong titulo, bagong lugar at panibagong hamon, papunta siya sa Davao. Hindi bilang empleyado lamang, kundi bilang tinig ng mga Pilipino sa malalayong lugar. Isang tinig na natuto na hindi lang basta gumawa ng tama, kundi maging matatag sa gitna ng mga mapanirang bulong ng mundo. Mainit ang hangin sa Davao nang dumating si Elena. Bitbit ang 2 maleta, isang backpack at isang puso na puno ng kabanghalop sa pananabik. Iba ang pakiramdam. Hindi ito tulad ng unang pag-alis niya mula sa kanilang baryo sa Quezon, kung saan ang bigat ng pangarap ay mabigat ring pasan. Ngayon, kahit hindi niya lubos na alam ang susunod na mangyayari, dala niya ang kumpiyansa ng isang taong maraming natutunan, sa tiwala, sa kabutihan, at sa sarili. Ang opisina ng Celestial Air Foundation sa Davao ay mas maliit kaysa sa head office sa Maynila, ngunit mas dinamiko ang kilos. Karamihan sa mga staff ay mga batang propesyonal na halatang galing sa mga NGO o volunteer programs. Ginanggap siya ng mga ito ng may paggalang, ngunit may halong pagkahilakbot. Siya kasi ang bagong regional head at maraming usap-usapang siya ang paborito ng taas. Man Elena, bati ng team leader ng logistics na si Nico, isang dating volunteer ng disaster response. Welcome po sa Davao. Excited po kami na makatrabaho kayo. Huwag niyo akong ma'am, Nico. Elena lang po. Mas komportable akong tinatawag lang sa pangalan, ngipi niya. Kaagad siyang inorient sa mga proyekto ng branch. Feeding program para sa mga batang lumaki sa lansangan, scholarship program,
sa mga tribo ng lumad at livelihood assistance sa mga asawa ng OFW. Ngunit ang pinakamatinding hinahawakang proyekto ng branch ay isang malawakang outreach para sa mga batang palaboy sa Roxas Avenue. Isang proyekto na ilang beses nang naantala dahil sa kakulangan sa coordination at leadership. Doon siya agad inassign ni Elena ang pansin niya. Gusto ko pong personal na puntahan ang lugar bago tayo mag-roll out ng programa, sabi niya sa meeting. Ma'am, ay Elena, hindi po ganun kadali yun. May mga gang sa lugar na yun. Delikado kung di tayo kilala, babala ni Nico. Mas lalo tayong hindi magiging epektibo kung sa papel lang tayo gumagalaw. Kailangang maramdaman nilang totoo tayo. Pagkatapos ng isang linggo, sinamahan siya ng ilang staff sa mismong lugar. Sa ilalim ng flyover, may mga toldang gawa sa trapal at mga sako. Dito naninirahan ang mga batang edad 5 hanggang 15, kasama ang ilang matandang walang tahanan. Mababang klase ng droga, karahasan at gutom ang karaniwang eksena. Lumapit si Elena sa isang batang lalaki na tila 10 taon pa lang. Ano ang pangalan mo? Tanong niya habang inaabot ang biskwit. Jeric, ikaw? Elena, gusto mo bang pumasok sa school kung may oportunidad? Pwede pa ba yun sa katulad ko? Tanong ni Jeric, walang bahid ng pag-asa sa mata. Napakapit si Elena sa braso nito. Oo, basta gusto mong magbago may para sa'yo. Simula noon, araw-araw silang bumalik sa lugar. Hindi lang para magbigay ng pagkain o gamot, kundi para makipaglaro, makinig sa kwento at buuin ang tiwala na matagal nang nawala sa mga batang iyon. Sa loob ng 3 linggo, nakabuo sila ng listahan ng mahigit 100 bata na maaaring isali sa proyektong Bagong Simula. Habang abala si Elena sa trabaho, nakilala niya si Marco, isang local civic volunteer na matagal nang tumutulong sa mga batang lansangan. Madalas silang nagkakasalubong sa mga outreach area, hanggang sa dumating ang isang araw na inimbita siya nito sa community hub ng kanilang NGO. Alam mo Elena, ani Marco, habang pinapakita ang mga larawang kuha mula sa SEALD, iba yung klase ng trabaho mo. Yung iba kasi, saglit lang, tapos post na sa Facebook. Pero ikaw, nandito ka araw-araw. Bakit mo ginagawa to? Hindi agad nakasagot si Elena. Tumitig siya sa isang retrato ni Jeric na may hawak na notebook. Siguro kasi alam ko kung ano yung pakiramdam na mawalan ng direksyon. Yung wala kang masandalan, pero may isang taong naniwala sa'yo. Gusto ko yun din ang ibalik. Simula noon, naging madalas ang pagtutulungan nila. Naging katuwang niya si Marco sa pagpaplano ng learning caravans, medical missions, at psychosocial activities para sa mga bata. Hindi maikakaila ang chemistry nila, sa trabaho man o sa mga maliliit na biruan sa pagitan. Isang araw, habang nag-uulat siya ng progreso sa Maynila via Zoom, may isang balitang dumating sa kanya na agad nagpatigil ng lahat ng iniisip niya. Elena, emergency po. Tumawag si Lisa. Na-admit daw si nanay sa ospital. Sabi ni Nico habang hawak ang cellphone. Agad siyang napaupo. Hindi niya alam kung paano magdesisyon. Malayo ang Davao at walang direct flight pabalik sa Quezon kinabukasan. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip. Sa sumunod na araw, sumakay siya ng earliest flight pa uwi. Dala ang lahat ng naipon. Sa ospital, nadatnan niya si Liza na umiiyak sa labas ng emergency room. Ate, hindi po siya gumaling sa unang gamot. Kailangan daw po ng mas malakas na treatment. Kulang pa po yung pera. Walang tanong-tanong, binigay ni Elena ang pinakatago-tagong savings niya. Halos kalahati ng kanyang natanggap bilang relocation and incentive allowance mula sa foundation. Hindi ko to kinita para lang itago, para to kay nanay. Pagka-uwi nila, nagdesisyon si Elena na pansamantalang tumigil sa trabaho habang nagpapagaling ang ina. Hindi siya nagsisi kahit papansamantalang huminto ang kinang ng kanyang karera. Sa loob ng ilang linggo, tumulong siya kay Liza sa bahay, nagturo sa mga batang kapitbahay at muling niyakap ang katahimikan ng kanilang probinsya. Isang gabi, habang nagpupunas ng pawis sa noo ni Aling Norma, bumulong ito sa kanya. Anak, hindi ko akalaing makakakita ako ng ganitong araw, na may anak akong hindi lang para sa pamilya, kundi para sa buong mundo.
Mumiti si Elena. Nay, hindi naman po ako magaling. Ginawa ko lang po kung ano ang dapat. Mas yun ang magaling, ang pumayo sa dapat kahit walang maghahanap. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa kabila ng muling pagharap sa sakit at sakripisyo, alam ni Elena na hindi siya nawala ng direksyon. Agus muling ibinalik ng tadhana sa kanyang ugat upang muling magpuno ng lakas bago harapin ang mas malalaking hamon sa darating na bukas. Bumalik ang katahimikan sa tahanan ng pamilya Ramos matapos ang operasyon ni Aling Norma. Halos 1 buwan ang lumipas mula nang dumating si Elena mula Davao. Sa araw-araw na pag-aalaga niya sa ina, muling niya niyang natikman ang ritmo ng probinsyang minsan na niyang iniwan. Ang amoy ng niyog sa umaga, ang huni ng mga ibon sa punong mangga, at ang sigaw ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit sa kabila ng pag-ibig na dala ng mga alaala, alam niyang pansamantala lang ang kanyang pananatili. Anak, kailangan mo nang bumalik. Mahina ngunit mariing sabi ni Aling Norma isang gabi habang pinapahiran siya ni Elena ng langis sa likod. Hindi pa po ako mapalagay na iwan kayo, sagot ni Elena habang pinipisilang mga balikat ng ina. Nakarecover na ako, Elena, at hindi ako gumaling para lang makita kang titigil. Hindi lahat ng babae nagkakaroon ng pagkakataong kagaya ng sayo. Huwag mong sayangin yon dahil lang sa guilt. Natabuntong hininga si Elena. Hindi po guilt, Nay. Takot. Takot na baka sa oras na hindi ako andito, may mangyaring hindi ko makayanan. Ngunit gaya ng lahat ng ina, alam ni Aling Norma kung kailan dapat itulak ang tanak paabante. Hindi mo kayang bantayan ang mundo, pero kaya mong itaguyod ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Habang nagpapagaling ang ina, pansamantala munang nagturo si Elena bilang substitute teacher sa dating paaralan. Bumalik siya sa luma niyang classroom, ang lumang pisara, ang sirang electric fan, at ang mga estudyanteng, ang ilan ay anak na ng dati niyang mga estudyante. Isang batang babae ang palaging nauupo sa harapan. Tahimik, pero laging nakikinig. Tuwing recess, lumalapit ito sa kanya. Ate Elena, totoo po ba na nakasama na kayo sa eroplano? Tanong nito minsan. Napangiti siya. Oo, minsan. Pero mas masaya akong narito sa lupa kasama kayo. Bakit po kayo bumalik dito? Kasi minsan, kahit anong layo ng narating mo, kailangan mo ring bumalik sa pinanggalingan mo para malaman mong hindi ka naliligam. Hindi madali ang pagsabayin ang pagtuturo at pag-aalaga sa ina. Lalo pat minsan ay kailangang lumuwas ng ospital para sa check-up o kumuha ng gamot sa bayan. Sa mga panahong wala siya sa klase, si Liza ang humahalili sa gawaing bahay, habang si Dodong ay natutong magsaing at magbantay sa kanilang maliit na tindahan ng ulam. Napansin mo ba, ate? Sambit ni Liza habang inaayos ang bagong ayos na silid ni Aling Norma. Parang mas naging buo ang pamilya natin mula nang bumalik ka. Mas naging malalim, sagot ni Elena. Pero hindi ibig sabihin dito na ako dapat manatili. Hindi namin yun hinihingi. Pero salamat kasi pinili mo kami kahit marami kang pwedeng piliin. Isang araw, habang naghuhugas ng pinggan, may natanggap na text si Elena mula sa opisina ng foundation. Elena, we respect your decision to stay, but please know that our doors are always open. The position in Davao is waiting. Anytime you feel ready. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, may mga batang naghahabulan. Sa ilalim ng araw, parang may paalala ang tanawin na ang misyon ay hindi nakatali sa lugar. Ngunit may mga pagkakataong kailangan mong magsakripisyo ng sarili mong mga plano upang tiyakin na walang maiiwan. Kinagabihan, inipon niya ang pamilya sa hapag. May gusto po akong sabihin, panimula ni Elena. Babalik ka na, di ba? Sa lubong ni Aling Norma na para bang binasa ang kanyang iniisip. Tumango si Elena, pero hindi muna sa Davao. Maghahanap muna ako ng part-time job dito. May kakilala si Ma'am Beth na nangangailangan ng home-based content writer. Subukan ko muna habang nasa tabi niyo pa ako. Anak, sigurado ka ba? Tanong ni Aling Norma. Hindi lahat ng sakripisyo ay pagtigil. Minsan, pag-adjust lang muna. Hindi ko isasara ang pinto. Pero habang hindi pa kayo lubos na okay, dito muna ako. Sa tulong ng kakilala ni Ma'am Beth, nakakuha siya ng freelance job bilang writer para sa isang NGO sa Maynila. Bagamat hindi ganoon kalaki ang bayad, sapat ito upang makatulong sa mga gastusin at makapag-ipon uli.
Sa gabi, ginugugol niya ang oras sa pagsusulat ng kwento ng mga OFW na na-feature na noon ng foundation. Ini-email niya ito sa Celestial Air bilang kontribusyon. Isang gabi, tumawag si Eduardo. Elena, nabasa ko yung article mo tungkol kay Jeric. Ang ganda. Buong team namin naiyak. Maraming salamat. Hindi ko po kasi kayang hindi magsulat. Para bang may kulang kapag hindi ko na ibabahagi ang mga kwento nila. Alam mo bang dahil sa article mo, may nag-sponsor na kumpanya para sa community center sa Davao. Gusto kitang imbitahan para sa groundbreaking. Napaisip si Elena. Siguro sa tamang panahon, pero sa ngayon, masaya na ako rito. At mas masaya akong nakakatulong pa rin kahit malayo. Elena, wala sa layo ang epekto ng ginagawa mo. Nandyan ka man o narito, tuloy ang pagbabago. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Elena sa labas ng kanilang bahay, hawak ang laptop at nilalagyan ng pamagat ang bagong kwento ng isang amang seafarer, alam niyang pinili niya ang tamang desisyon. Hindi pa siya bumabalik sa aktwal na field, ngunit buo ang loob niyang hindi titigil sa pagtulong. Sa puso niya, alam niyang hindi lahat ng pagkilos ay kailangang malaki. Minsan, ang pinakamatinding sakripisyo ay ang pananatili at ang pagpapatuloy ng misyon sa kabila ng katahimikan. At sa gitna ng gabi, habang umiihip ang hangin mula sa karatig bundok, muling napangiti si Elena. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit kahit pansamantalang huminto, ang adhikain ay patuloy na umaagos sa kanyang mga salita. Lumalampas sa distansya at dumidikit sa puso ng bawat taong kanyang naaabot. Tanghaling tapat noon sa Quezon. Nasa harap ng bahay si Elena, abala sa pagtutupi ng mga tuyong labahin, habang si Liza ay nagluluto ng tinolang manok sa kusina. Payapa ang paligid, malayo sa ingay ng syudad na matagal na ring hindi niya nararanasan. Nang biglang tumigil sa tapat ng kanilang bahay ang isang SUV na kulay navy blue. May logo ng Celestial Air sa gilid. Napatingin si Elena at napakunot ang noo. Hindi niya inaasahan ang bisita. Umukas ang pinto ng sasakyan at bumaba mula rito si Eduardo. Suot ang simpleng polo, maong at ngiti na may halong kaba. Para siyang piraso ng syudad na bigla na lang bumaba sa gitna ng isang baryo. Elena, bati nito habang inaayos ang manggas ng kanyang polo. Napamulagat si Elena, hindi makapaniwala. Eduardo, anong ginagawa mo rito? Gusto kong makita ka. Pero hindi lang yon, may balita akong gusto kong personal na ihatid. Aniya, habang inaabot ang isang maliit na folder, pinapasok ni Elena si Eduardo sa bahay. Si Aling Norma, na nooy nagpapahinga sa salas, ay agad bumati. Ay, magandang araw po. Kayo po ba yung ginoong matagal nang tinutulungan ni Elena sa opisina? Napangiti si Eduardo. Tama po kayo, Aling Norma. Ako po si Eduardo Silvestre. At matagal ko pong hinahangaan ang inyong anak. Napatingin si Elena kay Eduardo. Agad iniling ang ulo, parang batang nahuling pinupuri. Habang nakaupo sila sa hapag, inilatag ni Eduardo ang folder. Elena, may bagong proyekto ang foundation. Gusto naming magtayo ng learning center sa Southern Luzon. At napagdesisyonan naming ang Quezon ang maging pilot area. Ikaw agad ang pumasok sa isip naming mamuno sa proyektong ito. Napasinghap si Elena. Dito sa Quezon? Oo, isang full-fledged community-based learning center para sa mga anak ng OFWs, ng mga mangingisda, mangsasaka, pati ng mga out-of-school youth. Hindi lang tutungkol sa eskwelahan, gusto naming maging sentro ito ng pagbabago. Pero bakit ako? Tanong ni Elena. Marami namang mas magagaling, mas may kakayahan. Pero ikaw ang may kwento. Ikaw ang may connection. Alam mo ang lupa. Alam mo ang pangarap ng mga batang tulad mo. Ang impact ng proyekto, mas magiging totoo kung may katulad mong pinuno. Tumahimik si Elena. Mula sa labas, naririnig ang huni ng mga ibon at ang mahinang hampas ng hangin sa dahon ng kawayan. Ang puso niya ay tila tinutulak ng diwa ng kanyang nakaraan at hinaharap. Sa mga simunod na araw, sinimulan ni Elena ang pagbuo ng blueprint ng proyekto. Sa tulong ng local government at ilang kakilala mula sa dating eskwelahan, nakahanap sila ng bakanteng lote sa may gilid ng barangay hall. Dati itong abandonadong lote ng lumber mill.
ngunit na yon ay magiging tahanan ng pag-asa. Kasama si Eduardo, nilibot nila ang lugar. Pinuntahan nila ang mga barangay upang makipagpulong sa mga lider, magbahagi ng plano at mangalap ng suporta. Sa isang tampupulong, tumayo si Mang Celso, isang retiradong guro. Kung totoo ang layunin ng proyekto nyo, susuportahan namin. Pero sana, hindi lang ito pakitang tao. Tumayo si Elena. Mang Celso, hindi ko po ilalagay ang pangalan ko sa proyektong hindi ako buo ang loob. Ako po mismo ang magbabantay sa pagbuo nito. Mula sa pagbili ng semento hanggang sa unang aralin. Tumango si Mang Celso. Kung ganyan ang commitment mo anak, asahan mo ang suporta namin. Habang abala sa proyekto, mas lumalim din ang koneksyon ni Elena at Eduardo. Tuwing gabi, pagkatapos ng pulong, naglalakad sila sa ilalim ng bituin patungo sa silid tuluyan ni Eduardo sa barangay hall. Eduardo, hindi mo kailangang gawin lahat ng ito, sabi ni Elena habang hawak ang notebook ng proyekto. Hindi ko kailangan, pero gusto ko. At hindi lang dahil sa proyekto, sagot niya. Napatingin si Elena sa kanya. Sa mga matang yon ay hindi lang respeto, kundi damdaming unti-unti niyang nararamdaman din. Hindi ba komplikado? Tanong niya. Ikaw taga Maynila, ako taga Bundok. Ikaw anak ng airline empire, ako anak ng mangingisda't guro. Walang komplikado sa dalawang taong marunong humespeto sa pinanggalingan ng isa't isa. Hindi na siya sumagot. Ngunit sa panahong yon, alam niyang may binhi ng inihasik sa kanilang pagitan. Hindi pa bulaklak pero may pangakong bubukadkad sa tamang panahon. Makalipas ang ilang linggo, sinimulan na ang groundbreaking ng proyekto. Dumalo ang lokal na opisyal, ilang dating scholars ng foundation at mga pamilyang sabik sa pagbabagong darating. Sa gitna ng init ng araw, nagsalita si Elena sa harap ng lahat. Ang learning center na ito ay hindi lang para sa mga batang gustong matuto. Ito ay para rin sa mga nanay at tatay, sa mga lolo't lola, sa lahat ng nangangarap na hindi imposibleng mangarap. At hindi po ito proyekto ng foundation lang. Proyekto po natin itong lahat. Palakpakan ang sumunod. Sa likod ng entablado, tinapik siya ni Eduardo sa balikat. Alam mo Elena, minsan iniisip ko kung anong nangyari kung sumakay ka sa eroplanong yon. Napatawa siya. Malamang nasa ibang bansa ako ngayon. Baka naglalabas sa disyerto o nag-aalaga ng bata sa apartment. At hindi mo malalaman na may ibang eroplano pa lang para sa'yo. Hindi literal, pero mas mataas, mas makabuluhan. Tumango siya. At mas may destinasyon. At sa huling sandali ng seremonya, habang sabay na hawak ni na Elena at Eduardo ang pala para sa simbolikong unang hukay sa lupa, tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang kanyang ina, si Lisa at Dodong, si Mambe, si Mang Celso at lahat ng taong dato ay kasabay niyang nangarap sa katahimikan. Nayon, siya na ang nagdadala ng pangarap at sa hindi inaasahang pagbisita ni Eduardo, dala nito ang pinto papunta sa panibagong yugto. Hindi na para lamang sa kanya, kundi para sa isang buong komunidad na minsang naniwalang hindi sila maririnig. Ngunit ngayon, isang babae mula sa baryo ang kanilang tinig. Makalipas ang ilang buwan, tumayong simbolo ng pagbabago ang bagong tayong learning center sa bayan ni na Elena. Sa bawat sulok nito ay may bakas ng pagkakaisa. Ang mga hollow blocks na iniregalo ng mga mangingisda, ang mga pintura na pinaghirapang ipunin ng mga guro sa eskwelahan, at ang mga librong dinonate ng isang NGO sa Maynila na nabasa ang kwento ni Elena online. Ngunit higit sa lahat, ang naging pinakamatibay na pundasyon ng gusali ay ang pagtitiwala, isang elementong hindi mabibili, ngunit bunga ng paninindigan, sakripisyo at pagpili ng tama kahit mahirap. Dumami ang mga araw na kasama niya si Eduardo. Laging naroon ito sa mga pulong ng proyekto, sa mga delivery ng materyales, at kahit sa pagsasaayos ng silid-aklatan. Kapag wala ito, tumatawag sa dabi upang tanungin ang progreso. At tuwing magkakaroon sila ng sandaling silang dalawa lang, naroon ang katahimikang tila may gustong sabihin, ngunit kapwa nila ayaw biglain. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng learning center, nagsalita si Eduardo. Elena, may tanong ako, pero ayokong sumagot ka dahil lang sa utang na loob o dahil narito ako ngayon.
Napatingin si Elena. Ano yun? Sa dami ng pinagsamahan natin, sa lahat ng pinagtulungan natin, wala ka bang nararamdaman na mas higit pa sa pagkakaibigan? Nanahimik si Elena. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Sa mga mata niya, halatang dinadalawang isip ang salitang bubuksan. Eduardo, totoo. Madalas ko na ring tanungin ang sarili ko niyan. Hindi ko rin itatanggi. Naging espesyal ka sa panahong napakahirap para sa akin. Pero natatakot akong ang nararamdaman ko ay bunga lang ng lahat ng tulong na naibigay mo. Hindi kita tinulungan para mapalapit ka sa akin. Tinulungan kita dahil gusto kong maging bahagi ng pag-angat mo. Hindi kita kailanman pinuwersa. Tama ka, at dahil dyan mas lalo akong humanga sa'yo. Pero ngayon, habang nagsisimula ang center at inaayos pa ang mga buhay ng mga batang umaasa rito, hindi ko alam kung handa akong pumasok sa isang relasyon. Tumango si Eduardo. Hindi nasaktan bagkus ay nauunawaan. Hindi kita pipilitin, Elena. Ang gusto ko lang malaman mo, hindi kita minamadali. Ang gusto ko lang ay maging totoo tayo, kahit sa damdamin. Ngumiti si Elena. At doon tayo pareho. Totoo ako sa'yo, pero totoo rin ako sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging tahimik ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi na sila madalas magkausap sa labas ng trabaho, ngunit hindi rin naging malamig. Tila may kasunduan silang kahit hindi pag-usapan, pareho silang handang hintayin ang tamang panahon. Sa halip, ibinuhos ni Elena ang kanyang lakas sa pagpapatakbo ng learning center. Dito niya nadiskubre ang mas malalim na anyo ng pagmamahal, hindi romantiko, kundi panlipunan. Araw-araw niyang nakakausap ang mga batang may sugat sa puso, ang mga ina na naiwan ng asawang OFW, at ang mga lolo't lola na nagsisilbing magulang sa kanilang mga apo. Isang batang babae, si Rina, ang madalas niyang tinuturuan ng pagbabasa tuwing hapon. Walang nanay si Rina. Ang kanyang ama ay nasa Riyadh, hindi pa umuuwi ng 5 taon. Mama Lena, tanong ni Rina habang hawak ang isang aklat. Sa tingin niyo po ba babalik pa si Papa? Napatingin si Elena sa mga mata ng bata. Mata na puno ng pangungulila. Babalik, Rina. Siguro hindi agad-agad, pero babalik. Hindi palaging sakto ang panahon, pero darating yan. Basta tuloy ka lang sa pagbabasa. Kasi kapag dumating si Papa mo, gusto niya siguradong alam mong basahin ang mga liham niya. Mumiti si Rina. Gagawa ako ng sulat sa kanya. Ikaw po ang unang magbabasa bago ko ipadala. Tumango si Elena. At pangako, babasahin ko yan ng buong puso. Pagkaraan ng 1 buwan, dumating ang unang batch ng mga modular tools at computers para sa Learning Center. Isang achievement ito na binuno ng matinding paperwork, presentations, at partnership building. Sa araw ng turnover ceremony, muling dumalo si Eduardo. Ngunit sa pagkakataong ito ay dumistansya siya. Magaling ka na sa sarili mo, Elena, sabi niya matapos ang programa. Huwag mo kong purihin ngayon, sagot ni Elena. Sa totoo lang, hindi ko to kayang gawin nang wala ang foundation at ikaw. Pero pinili mong manatili rito. Pinili mong yakapin yung paninindigan, hindi lang yung pangalan. At yun ang mas importante. Pagkatapos ng programa, lumapit si Elena sa mikropono. May ilang miyembro ng media na nandoon at ilang mga kinatawan mula sa ibang NGO. Ang tagumpay ng proyektong ito ay hindi dahil sa isang tao, kundi sa komunidad. Pero nais ko ring ipagtapat, ang simula ng lahat ng ito ay isang maliit na desisyong manatili para sa isang matandang babae na hindi ko kilala sa airport. Doon nagsimula ang lahat. At ngayon, alam ko na, walang maliit na kabutihan. Ang bawat kabutihan may ugat. At sa tamang panahon, ito'y magiging punong hitik sa bunga. Tumayo ang lahat para pumalakpak. Sa gilid ng entablado, nakangiti si Eduardo. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon. Ang paraan ng paninindigan ni Elena sa kanyang adhikain ay sapat na sagot. Sa gabing iyon, habang naglalakad si Elena pauwi, naabutan siya ni Liza sa tapat ng gate. Ate, bakit ang tahimik mo? Wala naman, iniisip ko lang ang dami ng nangyari. Alam mo ate, hindi ka na yung dating Elena na takot sa eroplano, takot sumugal sa desisyon. Ngayon, ikaw na yung tinatakbuhan ng mga taong hindi alam kung paano magsimula. Napangiti si Elena. Pero hindi pa ako tapos. Wala pa tayo sa kalagitnaan. At hindi mo kailangan magmadali, sagot ni Liza. Lahat ng totoo dumarating din sa tamang panahon. At sa katahimikan ng gabing iyon,
habang pinagmamasdan ni Elena ang bagong ilaw sa loob ng learning center. Ang unang gabi nito na may mga batang nagbabasa ng libro sa ilalim ng kisame, naisip niya, minsan hindi kailangang piliin ang pag-ibig agad. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay pinipiling hindi madaliin kundi hintayin, habang inuuna mo munang mahalin ang iyong layunin. Umaga ng inaugurasyon ng Learning Center. Mula sa bawat sulok ng bayan, tumagsa ang mga tao, mga magulang na nag-alay ng oras upang tumulong sa pagtatayo, mga batang sabik sa bagong silid-aralan, at mga guro na matagal nang nangangarap ng lugar na tulad nito. Isinabit ang mga palamuti, naglagay ng puting tolda, at may munting entablado sa harap ng gusali, isang banderang gawa sa kamay ng mga bata, ang nagsilbing backdrop ng okasyon. Nakasulat sa gitna nito, bawat kabutihan may bunga. Si Elena ay suot ang isang simpleng kulay cream na bestida. Nakalugay ang kanyang buhok at hawak ang program folder habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng seremonya. Bagaman sanay na siyang humarap sa maraming tao, iba ang araw na iyon. Hindi lang ito selebrasyon ng proyekto, isa rin itong pagbabalik tanaw sa bawat hakbang na dinala siya sa puntong ito. Bago magsimula ang programa, lumapit sa kanya si Eduardo, suot ang simpleng puting polo at itim na pantalon. May hawak itong maliit na sobre. Elena, bulong nito, bago ka umakyat sa entablado, may ibibigay ako sa'yo. Huwag mong bubuksan hanggat hindi tapos ang programa. Napakunot ang noo ni Elena. Ano to? Wala lang. Isang liham mula sa isang taong nagbigay daan sa lahat ng ito. At saka na lamang siya iniwan, naglakad si Eduardo patungo sa pwesto ng mga panauhin. Nagsimula ang programa. Nagbigay ng mensahe ang alkalde, isang kinatawan ng DepEd at ang mga kasaping NGO. Sumunod si Elena. Tumayo siya sa entablado, hawak ang mikropono, habang ang mga mata ng mga taga-barangay ay nakatuon sa kanya. Minsan, may mga pangyayaring akala natin ay aksidente lang. Isang taong naligaw, isang plano na hindi natuloy. Pero ang totoo, ang bawat pagkabigo ay paghahanda pala para sa mas magandang kwento. At ngayon, narito tayong lahat, sama-sama, dahil sa isang desisyon, ang piliin ang kabutihan, kahit walang kasiguruhan. Napatingin siya sa likod sa mga batang nakaupo sa lilim ng tolda. Ang center na ito ay hindi lamang para sa kaalaman, isa itong tahanan ng pangarap. At gaya ng lahat ng tahanan, kailangan ito ng pagmamahal. Mula sa bawat isa sa atin, malakas ang palakpakan. Lumapit ang mga bata, sabay-sabay nilang inabot kay Elena ang isang buke ng bulaklak at isang scrapbook na puno ng drawings at liham. Salamat po Ate Elena, dahil po sa inyo, meron na po kaming lugar kung saan hindi kami mahuhusgahan, sabi ni Rina, ang batang dati niyang tinuruan ng pagbabasa. Napaluha si Elena pero pinilit pa ring ngumiti. Matapos ang seremonya, bumalik si Elena sa loob ng center upang magpahinga. Doon niya binuksan ang sobre na iniabot ni Eduardo. Sa loob nito ay isang liham na may pamilyar na sulat kamay. Elena, kung nababasa mo na ito, marahil ay natapos mo na ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng iyong misyon. Hindi ko na inabot ang makita kang lumipad ng literal, pero mula sa aking bintana sa ospital noon, nakita kong nag-umpisa kang lumipad sa paraan na hindi inaasahan. Alam mo ba, noong araw na sinamahan mo ako sa airport clinic, ramdam kong may liwanag sa'yo. Hindi dahil sa damit mo o sa boses mo, kundi dahil sa desisyon mong piliin ako, isang matandang estranghera, kaysa sa sariling pangarap. Hindi lahat ng may puso ay binibigyang pagkakataong makita ang bunga ng kabutihan nila. Pero ikaw, Elena, isa kang patunay na ang puso ay pwedeng maging direksyon. Alam kong hindi mo kailanman inasam ang gantimpala. Pero ang anak ko, si Eduardo, ay alam kung paanong ang mga kagaya mo ay hindi lang dapat pinapapurihan. Dapat din pinapanatili sa lugar ng mas maraming maabot. Sa huling habilin ko kay Eduardo, sinabi ko, kung may isang taong karapat-dapat hawakan ang kinabukasan ng foundation, siya yung hindi kailanman humingi pero palaging nagbigay. Ang posisyon sa Board of Trustees ng Celestial Air Foundation ay ibinibigay ko sa iyo. Hindi ito regalo, Elena. Isa itong pagkilala sa isang pusong hindi umiikot sa pansarili.
Pagpalain ka nawa ng Diyos sa lahat ng landas na tatahakin mo. Aling Gloria Silvestre nang matapos basahin ni Elena ang liham, napaupo siya sa bangkito ng silid-aklatan ng center. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi luha ng lungkot, kundi ng paninindigang pinanday ng damdaming piniling magmahal sa bayan, sa pamilya at sa kapwa, higit pa sa sarili. Lumabas siya sa center at lumapit kay Eduardo na nakaupo sa lilim ng puno. Hindi mo sinabi. Gusto kong ikaw mismo ang makaalam mula sa kanya. Elena, dagdag ni Eduardo, hindi ka na lang bahagi ng proyekto. Ikaw na ang bahagi ng pundasyon ng mismong institusyon. Hindi ko alam kung kaya ko to. Alam kong kaya mo dahil kahit walang titulo, matagal mo nang ginagawa ang tungkuling ito. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ng bagong pondo at network bilang opisyal na board trustee, nakapagtayo si Elena ng 3 bagong satellite learning hubs sa mga kalapit na bayan. Sa bawat opening, naroon ang komunidad, ang mga guro, ang mga bata, at si Elena, hindi sa entablado, kundi sa gitna ng mga taong kanyang tinutulungan. Ginamit niya rin ang bahagi ng kanyang honorarium upang ipatayo ang simpleng bahay para sa kanyang ina. Sa wakas, may sariling kwarto na si Aling Norma, si Lisa ay nakapagtapos ng kolehiyo, at si Dodong ay nasa TESDA upang matutong mag-welding. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elena sa terasa ng kanilang bagong bahay, dumating si Eduardo na may dalang maliit na kahon. Para sa'yo, Ania. Pagbukas niya, naroon ang isang pendant na may nakaukit na salitang puso. Bakit ito? Dahil kahit anong gawin mo, Elena, ang puso mo ang nagpapalakad sa lahat ng ito. At gusto ko malaman mo, kahit hindi mo pa ako sagutin hanggang ngayon, nariyan lang ako. At sa puso mong yan, palagi akong may puwang. Napatingin si Elena sa kanya. Hindi pa rin siya sumasagot ng oo, pero sa mga mata niya, malinaw ang sagot. Hindi man ngayon, pero papunta na. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang kumaagos ang malamig na hangin mula sa bundok at naglalakad ang bituin sa ibabaw ng kanilang bayan, alam ni Elena na ang kabutihan ay hindi sinusukat sa dami ng papuri, kundi sa lalim ng epekto nito sa puso ng iba. At ngayon, siya ang nagpapatuloy sa misyong sinimulan ng isang kabutihang walang kapalit, na ngayoy ginantimpalaan hindi lang ng titulo, kundi ng panibagong pagkakataong magbukas ng mas maraming pintuan. Makaraan ang halos 1 taon mula nang maging bahagi si Elena ng Board of Trustees ng Celestial Air Foundation. Unti-unti nang lumawak ang saklaw ng kanilang misyon. Mula sa iisang learning center sa Quezon, mayroon ng 6 na satellite hubs sa Luzon, 2 sa Visayas at 3 sa Mindanao. Ang mga balita tungkol sa kanilang proyekto ay ilang beses nang nailathala sa mga pahayagan at tampok sa dokumentaryo ng isang kilalang media outlet. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi na bago ang pamumuhay ni Elena. Sa tuwing may imbitasyong galing sa malalaking opisina ng lungsod para sa speaking engagement o awards night, magalang niyang tinatanggihan o ipinapadala ang kanyang mga kasamahan. Hindi ko kailangan ng entablado, madalas niyang sabihin kay Eduardo. Mas gusto kong nasa silong ng mga silid. Doon sa may usok ng lukuan, doon sa may amoy ng pawis at lupa, dahil doon ako nagsimula. At totoo nga, sa bawat pagsisimula ng bagong proyekto, siya mismo ang bumababa. Bit-bit ang notebook, recorder at isang maliit na supot ng candy para sa mga bata. Hindi siya CEO sa paningin ng marami, kundi isang ate na maaaring lapitan, kausapin at iyakan. Isang araw, sa Learning Center sa Antique, habang nagtuturo ng basic writing si Elena sa grupo ng mga out-of-school youth, nilapitan siya ng isang batang lalaki. Ate Elena, totoo po ba na minsan kayong hindi nakasakay ng eroplano? Napangiti siya. Totoo. Sayang po yun, di ba? Hindi. Kasi kung sumakay ako, baka hindi tayo magkakilala ngayon. Tumanguhang bata. Sabi po kasi ng nanay ko, minsan ang hindi pagkakatuloy ay mas blessing pa. Ganyan ang mama mo, matalino. Sa probinsya, namumuhay pa rin si Elena sa simpleng tahanan. Ang dating kubo ay ngayon ay gawa na sa matibay na semento, may sariling silid ang bawat kapatid
at may munting bakuran na tinaniman niya ng mga halamang gamot. Si Aling Norma, bagaman matanda na, ay masigla pa rin. Tuwing umagay, pinupunasan ang mga mesa ng learning center sa barangay at mag-aalok ng salabat sa mga magulang na naghahatid ng anak. "Anak," sabi niya isang gabi habang sabay silang naghuhugas ng pinggan, "paborito kang pag-usapan ng mga kapitbahay." "Bakit po?" "Kasi raw yung anak ko, hindi lang daw marunong magturo, kundi marunong ding magtama ng landas. Pero ang hindi nila alam, kahit ako, itinama mo ang landas ko." Minsang iniisip ko, kung hindi mo piniling bumaba ng eroplano nung araw na yon, baka wala na ako ngayon, at baka wala ka rin dito. At yung mga batang yon, baka hanggang ngayon ay naglalakad sa dilim. Napangiti si Elena. "Siguro po, lahat tayo may kanya-kanyang eroplano, pero hindi lahat dapat sakyan. Yung iba, para lang sa atin paghanda na tayo, o para lang ipakita sa atin kung sino talaga tayo." Isang araw, tumawag si Eduardo. Hindi na sila araw-araw nagkakausap, pero sa bawat pag-uusap nila ay buo, malalim at marubdob. "Elena, na-finalize na ng board ang balita. We're launching the first full-time training and development campus in Bicol. Gusto ka naming gawing lead consultant ng program." "Eduardo, hindi pa ba sapat ang ginagawa ko rito? Hindi ito para tanggalin ka riyan. Ang gusto naming dalhin ang modelo mo sa mas maraming lugar. Gusto naming ikaw pa rin ang magtuturo sa mga magtuturo. Hindi ka aalis sa Quezon. Pero ang prinsipyo mo lalawak. Kapag ganyan mong sinabi, paano ko tatanggihan?" Tumawa si Eduardo. "Isa pa, may kasama kang team. Hindi mo na kailangang buhating lahat mag-isa." "Elena," dagdag niya, "bago ko makalimutan, gusto ko sanang sabihin sa'yo, salamat. Salamat sa pagtitiwala mo sa kabutihan. Sa kabutihang hindi kailanmang naging maingay." Layunin nitong bigyan ng full support ang mga batang may kwento ng pagtulong, hindi lang ng pangangailangan. "Hindi namin pinili ang mga batang pinakamahihirap," paliwanag ni Eduardo sa launching event. "Pinili namin ang may pinakatapat na dahilan. Kasi yan ang ginawa ni Elena noon pa man. Tumulong hindi dahil sa kung anong makukuha, kundi dahil tama lang na gawin." Isang gabi, habang naglalakad si Elena sa baybayin ng dagat sa kanilang lugar, hawak ang kamay ng kanyang inang gumaling at kasunod ang ilang batang estudyante ng learning center, naramdaman niya ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Hindi na niya pinangarap ang taas ng lungsod, ang liwanag ng entablado o ang sinlakas na tunog ng palakpakan. Sa bawat yabag niya sa buhangin, sa bawat pagaspas ng alon, naroroon ang tinig ng kanyang pagkatao. Isang OFW na hindi nakasakay ng eroplano, ngunit sinakyan ng pagkakataon. Isang babae na hindi naghanap ng kapalit, ngunit ginantimpalaan ng buhay na puno ng saysay. At sa ilalim ng bituin, habang nakatingin siya sa langit, bumulong siya, "Salamat, dahil sa kabutihang pinili kong gawin, ako rin ay nailigtas."